Nang tinanggap na ni Caroline yung proposal ni Bingo, ay agad sinaad ng binata na magpapakasal na sila, na agad-agad silang nagtakbuhan na masayang masaya. Wala silang kaalam-alam na nasa malapit na si Mang Ibe sa kanila. Unang pumunta si Bingo sa simbahan kung saan hinihintay niya si Caroline. Sumakay naman si Caroline ng kuliglig sa Batanes at pagdating niya sa simbahan ay agad siyang sinabihan ng kasama ng paring mangkakasal na manatili muna ang dalaga sa labas dahil wala pa ang pari. Habang excited naman si Bingo na naghihintay sa loob ng simbahan. Saktong paglingon naman ni Caroline ay may isang sasakyan na dadaan at laking gulat niya na si Mang Ibe ang nakita niya. Nanginginig ito sa takot pero hinintay niyang makalampas si Mang Ibe na agad-agad siyang tumakbo kay Bingo. Takot na takot ito nang sabihin niya sa binata na andoon si Mang Ibe kaya agad-agad silang tumakbo. Napagtanto naman ni Mang Ibe na si Caroline yung bride na nakatalikod na nadaanan niya kaya agad-agad niya itong binalikan. Nang tanungin ni Mang Ibe kung asaan na ang mga ikakasal ay sinaad ng kasamahan ng pari na umalis na sila na nagmamadali at takot na takot sila kaya napagtanto niyang tama ang hinala niya na sila Bingo nga at Caroline ang ikakasal. Nang hindi na niya sila makita sa daan ay babalik na sana ito pero nakita niya yung belo ni Caroline na sumabit sa may kubo-kubo kaya agad niyang hinanap ang dalawa. Habang naghanap naman sila Bingo at Caroline ng pagtataguan nila hanggang makita nila ang naipong tuyong dahon ng niyog. Nang nasa malapit na si Mang Ibe sa kanila, ay sakto namang may tumawag sa kanya kaya narinig ng dalawa ang usapan nila. Giniit ni Mang Ibe na andoon na siya sa lugar na sinabi ng kausap niya pero nakatakas na ang dalawa na hindi niya alam na malapit lang sila Bingo at Caroline sa kanya. Pinasigurado ni Mang Ibe na hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang dalawa at makakapaghiganti din sila sabay umalis na siya. Nang nakalayo na si Mang Ibe ay agad-agad namang pumuslit sila Caroline at Bingo. Agad nilang kinuha ang mga gamit nila at sumakay sa bangka kung saan napagtanto ni Bingo na tauhan lang si Mang Ibe at merong mastermind sa pagpatay sa nanay niya at kay Divine. Sakto namang tumawag si Wilson kay Caroline nang mabasa niya ang text ng anak niya na nagtataka din siya kung paano nalaman ni Mang Ibe na andoon sila lalo't wala naman siyang pinagsasabihan kaya sinaad ni Caroline na baka may nagbabantay sa lahat ng galaw nila sa pamilya nila at maging sa pamilya ni Bingo. Giniit pa ng binata kay Wilson na may kasabwat si Mang Ibe na hindi naman nila alam kung sino na mas kinagulat naman ni Wilson. Sinaad nitong kakausapin niya si Colonel Castro para makikipag-coordinate na sila nang mahuli na si Mang Ibe sa Batanes at malaman na nila kung sinong kasabwat niya na binilin din niya sila Caroline na kailangan na nilang bumalik ng Manila. Sinaad naman ni Bingo na magpapadagdag siya ng mga securities na magbabantay kila Lola Nene at Monching. Agad sinabi ni Caroline na paano kung may nagbabantay sa mga galaw ng mamang nila kaya agad niyang tinawagan ang papi niya para sabihin wag muna silang lalabas sa bahay nila at tatawagan niya si Sherwin para sa proteksyon nila na kinabigla naman ng papi niya pero sinaad ni Bingo na magpapaliwanag na lang siya pagdating nila ni Caroline. Ano pang kayang gawin ni Mang Ibe at ang taong nasa likod niya sa buhay nila Caroline at Bingo maging si Wilson? May buhay pa kayang maisasakripisyo para lang sa hustisyang sinisigaw nila? Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang huling 4 na gabi ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.